Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kamusta? Shout out sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. And kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. Kung gusto niyo po magpa-member, click nyo lang po yung join at mamili kayo sa kaya lang ninyo. Walay pugsanay, walay pilitan. Okay? And syempre, huwag kayong mag-skip ng mga advertisement. Malaking tulong po yan sa katulad ko na content creator. And of course, don't forget to click the notification bell, yung parang kampana. Click nyo yan para pag mag-upload ako, mag-live ako, or mag-post ako sa ating wall, sa ating community, ayun, manonotify kayo. Mga kamunting tinig, pag-usapan naman natin, ako, Diyos ko, grabe. Kulang na lang magpalitsyon, no? Magpatumba, magpatayo ng baka meron, baka wala. Itong mga DDS nga mga alinganga, alisuga, yung mga vlogger na mga maka-Duterte na mga noon, kalaban si Aimee, na mahaba yung baba. Kalaban, dahil po sa kuno, balimbing si Aimee, idibutuhin si Aimee, aba, ngayon, lumabas ang isang order kasi matatandaan po natin mga kamunting tinig na itong si Aimee na pasikat, na hindi maka-move on dahil binitbit si Digong sa International Criminal Court o kinidnap daw. Kaya lahat gusto papanagutin ni Aimee. No, matatandaan na siya po ay nag-conduct ng 3 hearing, no, na kung saan naka-recess pa o hindi pinagtuunan ng pansin ng impeachment ni Sara Duterte ng Senado, pero naka-3 hearing pa si Aimee sa kanyang committee. At gusto lagi papanagutin, no? Dahil po sa inape, kawawa yung matandang demonyo, no? Ngayon, mga kamunting tinig, nag-file itong si Aimee Marcos doon sa ombudsman. Alam naman natin, mga kamunting tinig, na ang ombudsman ay appointee po ni Rodrigo Roa Duterte. Itong mga mango ng mga Duterte Dihad supporters, akala nila nakahanap po sila ng kakampi. Si Aimee manggagamit, si Sara Duterte manggagamit, mga Duterte manggagamit din. Ginagamit sila, nanggagamit din sila ng mga nanggagamit sa kanila. So in short, nagagamitan lang sila sa kanilang kampo. Hindi nyo ba alam na si Aimee, dapat sisihin nyo yan? Alam nyo kung bakit? Nabisto tuloy ang alas ni Rodrigo Duterte. Si Martires sa ombudsman. Kaya, kahit nag-file si Aimee, noon, inisinis, kahit nag-file si Aimee ng petition, okay, paimbestigahan sa ombudsman. Ang si IDG, si General Torre, si Marbel, Philippine National Police, ang si IDG, PNP, Department of Interior and Local Government, John Vic Rimulya, Department of Justice, Boying Rimulya, kasama pa doon yung Department of Foreign Affairs, no? At saka si Ambassador Lacanilao, no? Yung tinuturing na representative di umano ng gobyerno na naghati doon kay Dugong o kay Rodrigo Duterte sa The Hague at sinurinder doon sa International Criminal Court sa bisa ng arrest warrant at pakikipagtulungan ng ICC sa Interpol at pagkikipagtulungan ng Interpol sa mga ahensya ng ating gobyerno. Nako, ito na ngayon mga kamunting tinig. Nagbunyi. Hindi ko akalain na ganun pala kabobo ang mga DDS talaga. Bobo naman talaga sila at saka tanga naman talaga sila, pero hindi ko akalain ganun lang. Victory na po yan sa inyo. Alam nyo guys, ganito po yon ang proseso. Kapag may nag-filed ng kaso or may nagpetisyon, ang gagawin po niyan is papaliwanagin ang inireklamo sa ombudsman. So tinanggap ang bulto-bultong dokumento ni Aimee, yung kanyang further findings, kasi hindi pa tapos ang kanyang investigation Kasi umaasa pa si Aimee na mananalo pa siya. Ngayon, ito po, nagsubmiti siya ng mga dokumento sa ombudsman. At yun ang nagiging dahilan kung itong ombudsman na ito, na appointee ni Rodrigo Roa Duterte, nagpalabas ng desisyon na kailangan
magsumite ng counter affidavit based doon sa reklamo ni Aimee at saka ipinaiimbestiga ni Aimee sa ombudsman. Guys, mga DDS, mga Tutu at saka Inday, normal po yan. Hindi kami nagugulat sa mga ganyan. Naturalmente, sasagutin at sasagutin talaga yan ng inireklamo sa ombudsman. Kahit nga sa Korte Suprema, di ba? Kapag may nagpetisyon, okay, sa Korte Suprema, hindi ka agad-agad magdedesisyon ng Korte Suprema dyan. Ang gagawin po ng Korte Suprema, bibigyan po pa yan ng 10 araw bago dedesisyonan, bago magiging final and executory yung mga desisyon. So mga kamunting tinig, ito mga Duterte Dehad supporters na bunyi. Hindi nyo ba alam dahil sa katangahan at kabubuhan ninyo? Hindi nyo ba naisip na dapat magalit kayo kay Aimee? Alam nyo kung bakit? Binisto ni Aimee Marcos ang alas ni Rodrigo Duterte. At ang alas ni Rodrigo Duterte, ombudsman. Ngayon, nagets na ninyo. Naintindihan na ninyo. Kaya kami, wala kaming problema. Kung papanagutin man ng ombudsman ang ahensya ng gobyerno at ang mga opisyal ng gobyerno, taong bayan po nakakaintindi na hindi po dapat pananagutin ng ombudsman dahil itong mga nireklamong niya na mga secretary, na mga department, yun ay tumatalima ng kanilang mandato. Department of Justice, DILG, Philippine National Police, CIDG, Department of Foreign Affairs. So transparent. Ngayon, kung sinasabi ninyong akala ninyo, nakaalas kayo, hindi. Sa August ata, correct me if I'm wrong, mga Duterte Dehad supporters, babay na yang si Martires ninyo. Kaya hindi ba kayo na nahuli kayo sa bitag? So hindi sinasadya ni Aimee. Dahil boba din si Aimee. Oh, congratulations Aimee ha. Dahil sa kabubuhan mo, nalaman tuloy ng tao na ang kaisa-isang alas at pag-asa ng mga Duterte, ombudsman. Dahil appointee po ni Rodrigo Duterte ang ombudsman. Kahit sabihin pang gumagawa sila ng trabaho nila, pero they cannot escape to a public opinion. Ha? At hindi maipagtanggi na may impluensya si Rodrigo Duterte sa ombudsman. Timing, di ba? Oh. So yun ang sinasabi ko sa inyo kasi kakawawa naman kasi kayo mga Duterte Dehad supporters. Masaya kayo kasi pinapaliwanag. Akala nyo victory. Diyos ko, Santissima Trinidad. Tapos, nag-iisip na yung mga iba, ano kaya ang possible na mga mangyayari? Parang akala nyo madidesisyonan ka agad, no? Pag nasa ombudsman kasi guys, ang kaso, it takes a lot of year. So bakit ngayon nag-uusap-usap na kayo na mapurnada yung mga retirement benefits, bla 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 bla. Klaro naman na tinatarget si Torre ngayon kasi si Marbel magre-resign na after ng kanyang extension. So ang mangyayari po doon, pipili po ang ating mahal na Pangulo ng susunod na Philippine National Police Chief. O baka mamaya si General Torre. O kaya nga, hinahabol. So by the way, sa mga ganyang klaseng issues, mga kamunting tinig, sa bandang huli, dahil sa katangahan ni Aimee, nabisto tuloy na may taong sasandalan ang mga Duterte. Kaya sa tudong papuri ng mga DDS, nalaman tuloy at naungkat na itong si Martires ay appointee ni Rodrigo Roa Duterte. At gagamitin nila ito. Look what happened to Gwen Garcia. Days before the elections, days before the upcoming elections, suspindihin mo na hindi alam ng respondents ng sinuspindi mo kung anong klaseng kaso ang file at walang kaalam-alam ang ombudsman sa kung anong nangyayari dahil unang-una, wala silang investigation team and that's according to Governor Gwen Garcia ng Cebu. O ngayon, sinuspended ng ombudsman.
Napaalis ba nila sa pwesto si Gwen Garcia? O anong nagawa ng suspension? Kasi kailangan pang ipaliwanag. Magbilang pa ng 10 days o magbilang pa ng corresponding time. Na-suspend ninyo si Gwen Garcia? Napababa ninyo sa pwesto? Sino ang magde-decide ng papalit sa kanya? Not the Ombudsman, but the Department of Interior and Local Government. Has an ombudsman, kumbaga ang ombudsman ay may power ba? Mag-suspend elected officials days before the election? Has an ombudsman authority? My God, mga Duterte Dihad supporter. At ito ngayon ang nangyari. Here comes the complaint. Ang gusto mangyari ni Amy, imbestigahan. Kadami-dami niya ng kaso, may mga bla bla bla, may bla 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 bla. Guys, magpakasaya kayo. August, wala na si Martires. So, umalis si Martires, baka mababalikan pa si Martires. Baka kay Martires pa na retirement at magkakaroon pa ng problema. Pag-filean sila ng counter affidavit or counter complaint. Oh. Baka Nako, my God, alam mo, kaya nga mga Duterte Dihad supporters, talasan ninyo ang inyong mga utak. Sa mga pro-government, although na sumusuporta kami kay Boying Rimulya, June Vic Rimulya, hindi naman kami nag-aano sa tao sa department. Philippine National Police, CIDG, Department of Foreign Affairs, Department of Interior and Local Government, DOJ, kung saan ginawa ang responsibilidad, ang mandato. Pinopolitika. Sigurado kayo, pinopolitika ang mga Duterte. Pabagsakin ang mga Duterte. So, anong purpose? Yan ba yung politically motivated? Ang isangga mo sa korte para kasuhan mo ng mga kriminal? Itong mga opisyal ng gobyerno under Marcos administration? Bakit hindi mo sinama ang presidente? Ano to? Oh. Sige nga. Bakit magpa-file kayo? Bakit si ano lang? Si Marbel, si Torre, dalawang Rimulya, Ambassador, Lacanilao, Department of Foreign Affairs. Bakit lang yan kasuhan nyo? Nagpatupad sila ng kanilang mandato. At meron silang heads, and that is the President of the Philippine Republic. Why you exclude the President? Bakit hindi mo ipapaliwanag ang Presidente? Dahil alam nyo, wala kayong reason. Kasi immunity. Hindi. Wala talaga ibindo yung complaint ninyo sa department. Personal man na. Personal man. Dapat ang mag-file ng kaso, Pamilya Duterte. Paano nga, abogado nga, ang Korte Suprema nga, until now, wala pa Tandaan po ninyo, mga Duterte Dihad supporters, ang pinalabas na desisyon ng ombudsman, tama lang yan. Hindi siya makapag-execute ng kanyang desisyon pag hindi mo napapaliwanagin ang hinahabla, ang inireklamo. Di ba bago ka nga magkaroon ng temporary restraining order or mga motion for reconsideration, sasagutin mo within ganito. So, failure to answer tantamount to admission or whatsoever. Naintindihan nyo yan, mga DDS? Kaya huwag kayo magalit sa amin, pinapaliwanag lang namin to. So, ngayon,
Guys, may Court of Appeals pa. Before reach to the Supreme Court. Do you think ombudsman na ang pinakamataas para i-convict ninyo itong mga opisyal ng gobyerno? Na anumang kayo man? Sa tingin mo sa mga opisyal ng gobyerno, hindi lalaban yan? Illegal? Sus, Ginoo ko. Wala ngang say until now, wala ngang say ang Supreme Court. May decision ba yung Supreme Court? Puro denied nga yung petition ng kampo ng mga Duterte. Abogado na nga yan, ha? Kasi, ang pagdala kay Rodrigo Duterte, mga DDS, in accordance to the case of first impression. Kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema, yan ang gagamitin sa susunod na pag-issue ng warrant of arrest sa mga perpetrators. So yun ang hintayin ninyo, whether it favors sa inyo o hindi, walang problema yun. Halimbawa, magdesisyon ng Korte Suprema, mali ang ginawa ng Department of Justice, but that has no punishment. Ang gagawin lang yan po ng halimbawa, magbabagas ang guideline, magsabi ang Korte Suprema. Sa punto na ito, mali ang ginawa ng Philippine National Police. For example, si IDG, Department of Foreign Affairs, DOJ, DILG. Pero, walang punishment. Why? Ay wala ma-existing rules. Ngayon pa lang sila magagawa. Mag-take effect sa kung magpapalabas ulit ng warrant ang International Criminal Court. Same sa kung anong sinapit ni Rodrigo Duterte. Doon mo i-apply ang guidelines na gagawin ng DOJ ng Supreme Court. Yan ang paliwanag ng Department of Justice. Kaya itong pinagbubunyi ninyo mga DDS na naglabas ng desisyon, ang ombudsman pinagpapaliwanag, victory na daw, mali po yun. Yan ay patunay na ginagago ninyo at niloloko ninyo ang tao. Lalong-lalo na yung mga DDS vlogger. Kung sa tingin po ninyo, mayroon pa nga akong isang direktor, ang saya-saya. Mayroon pa nga vlogger na galit kay Amy. Kahit inendorso na si Sara, hindi niya butuhin. Nung lumabas ang desisyon ng ombudsman na papaliwanagin ang mga opisyal ng gobyerno, ay tagumpay daw sila, butuhin na daw nila si Amy. Yon, mga DDS. Nakikinig kasi kayo sa mga malabo ninyo na mga vlogger. Kaya nagmumukha tuloy mga tanga kayo at mga alinganga at mga bobo. I'm very, very sorry, ha. You know what? Duterte supporters, I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Why? Because I'm just a pro-government guy. Kanta po yun. Ha? Kayo na bahala mag-research kung sino pang nagkanta. I didn't mean to hurt you. Every time nagagawa ko ng content, DDS, I didn't mean to hurt you. But I'm sorry that I made you cry all the time. Why? Remember, I'm just a pro-government guy. I-research nyo kung sino nagkanta nun. Basta ito, normal lang po yan. Kaya ako, walang problema sa akin. Kahit pailan pa ni Amy, o kahit pailan pa ng ombudsman, itong mga opisyal ng gobyerno na ito, tapos ang basis ay yung pamumulitika, politically motivated, gustong pabagsakin ang mga Duterte, do you think that's a valid reason? Kaya nga, sa ginawa ni Amy Marcos, kung matalino kayo, dapat isumpa nyo si Amy. Alam nyo kung bakit? Binisto ni Amy ang alas na sasandalan, ang pader na sasandalan ng mga Duterte. So hindi pa rin nakalusot. Bistado. Gamit kayo ng utak nyo. Tahimik-tahimik lang si Martires. Dinamay ni Amy. Yan tuloy na bisto ng tao that the ombudsman is not for the Filipinos at this point of time, but wanted to, of course, make a particular decision benefits to Duterte. Papabalik ng ombudsman si Digong? Wala nga desisyon ng Korte Suprema. Ombudsman pa kaya? Ombudsman ang magkaso? Sigurado kayo. Nalagay pa sa purnada ngayon
si Martires dahil sa ginawa ni Aimee. Kaya kayo, Duterte Diehard supporters, dapat si Aimee sisihin nyo. Binisto ni Aimee ang alas ninyo, which is the Ombudsman. Bye-bye! Maraming salamat sa ating mga kamunting tinig all over the world. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nagsasabi, kung kayo po, again, bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell, yung parang kampana, para updated kayo at manonotify kayo bawat upload po natin at live stream. Again, magalit kayo kay Aimee dahil sa kabubuhan ni Aimee na bisto tuloy ng taong bayan na ang isa sa mga gustong sandalan ng mga Duterte, si Martires sa Ombudsman. So, hindi makaligtas ang Ombudsman sa paningin ng tao na magbabayad utang siya sa appointment sa kanya ni Rodrigo Duterte. See? Ay, hina kasi kukutin nyo. Again, normal lang po yan na magsumite ng counter affidavit and explanation, pinapapaliwanag ng Ombudsman. Normal lang yan. That's a process. Oh, wala pang kaso. Okay? Ngayon, kung igiit ng Ombudsman na failure to submit affidavit from the different agency at tantamount to what they call this investigation or conviction or whatsoever, then the government will face the challenge legally. See? So, ibig sabihin, bistado. So, wala na. Na-judge na ng taong bayan, nakita na ng taong bayan kung ano ang muka ng Ombudsman. Kaya, lugi pa rin kayo. Duterte Diehard supporters, tanggapin nyo na si Rodrigo Duterte hindi makakabalik sa Pilipinas hanggat hindi pa natapos ang trial. Kung ako sa inyo, DDS, ipastem cell nyo na si Digong para aabot siya ng 100 taon para maka-attend siya ng kanyang mga hearing na malakas at hindi mawala ng pag-asa. Gawin yung immortal si Digong. Tama man? Gawin yung immortal. Painumin ninyo ng water of life. Hanap kayo doon sa fountain of youth. Painumin nyo ng water of life para aabot siya ng 130 o 150 years old. Fit, alive, and kicking.